Guys, this is Jeff Abante. Happy Sunday. Anak ko. Ikaw bang mag-drive? Ikaw mag-drive. Bahala. Wala yung salamin ko. Di mo dala? Di dala yung sa... Ako na lang. Doon ka na lang. Ikaw na lang ang pasahero ko. Ayan guys. Apaka... Sinabi. Malamig pa rin kahit na di ba, yung mga puno andito. Nawala na yung mga ice pero negative kanina pero feels like 11 or 12. Lamig pa rin. Malamig pa rin. So mas malamig pa sa ref. Malamig pa sa tray lang ref Oh. Yung guys. So simba muna kami, wala yung misis ko dahil may work. Ganun talaga ang nasa Canada. Hindi lahat pare-pareho. Hey guys, this is Jeff Abante. How are you guys? Kumusta ang lahat? Kumusta ang ating mga kababayan? Kumusta ang mga OFW? Kumusta ang mga nasa Canada? Kumusta ang mga nasa Pilipinas? At kumusta yung gustong mag-Canada? At kumusta din yung nandito na sa Canada? Yun ang pangungumusta natin. At shout out sa aking ka-schoolmate Merlin. Thank you sa iyong panonood. Thank you sa mga comments mo. Maraming salamat sa iyong pagsuporta sa aking channel. Although minsan hindi tayo nakakagawa ng mga content, but this time try natin gawin ang lahat na ma-share namin yung buhay Canada talaga, yung mga naninirahan dito. Kung ano yung sitwasyon, ano yung ini-expect natin, ano yung reality ng buhay na nandito sa Canada. So pag-uusapan natin today is yung mga in general expenses ng namumuhay dito sa Canada. Yung mga gastusin kumbaga, dahil siguro hindi muna natin pag-usapan yung sa akin, hindi ko muna i-share sa inyo pero in general yung i-share ko. So para magkaroon lang kayong idea, lalo na yung mga yung asawa na nandito na, yung mga misis nila is parating pa lang, para magkaroon kayo ng idea kung ano talaga yung mga gastusin. Kasi wala tayong idea mga nasa Pilipinas pa, lalo yung mga asawa natin nasa Pilipinas pa, yung ina-expect natin na pagdating natin doon is pagdating natin sa Canada, akala natin is magiging king and queen tayo, pero yung totoo is iba yung reality pagdating mo dito. So i-share ko nga ito para yung mga misis na nandiyan pa sa Pilipinas o yung mga gusto pang parating dito, meron na kayong idea, meron na kayong naka-plan ahead na kayo, nakaplano na kayo ahead kung pagdating na dito. So hindi po puro pasarap ang pagka-Canada. So pagdating po sa Canada is a big challenge para sa mga tulad ko na nandito na sa Canada. Nandito na yung pamilya. So ganun din iniisip ng misis ko noon, masarap sa Canada. Kahit na ako noon, iniisip ko, sabi ko, ganitong sweldo ko, ganito yung sasahurin ko, makakaipon ako, within 1 year, milyonaryo na ako. Sabi ko, parang pwede na akong umuwi. But yung katotohanan is iba doon sa iniisip ko. So i-share ko sa inyo kung ano itong mga expenses namin dito. Depende sa lugar, depende sa cities, depende sa territories, at kung malaking town ka nakatira o sa liblib na town ka nakatira. So magkakaiba po yung mga expenses noon, yung mga gastusin, dahil nga hindi pare-pareha. So the more na nasa cities ka, the more na mapagastos ka. The more sa malayo ka, so makontento ka na lang kung saan ka na nakatira. Kung sa maliit na town ka lang, so makontento ka doon dahil hindi ganun ka kagasto siguro. Hindi tulad ng mga big cities na nandyan lahat. Nandyan ang
mga temptation kumbaga. So guys, ngayon i-share ko sa inyo yung galing kay Lolo Google. So para lang in general kasi ito, kaya i-share ko sa inyo tulad dito. Nakalagay kasi dito, expenses in Canada per month. In 2026, the average monthly cost of living in Canada for a single person is estimated between $2,500 and $4,500, while a family of 4 typically spends between $5,000 and $8,000. These figures vary significantly by city, with Vancouver and Toronto and remaining the most expensive. Alam mo na, cities. Yun na yun. So, yun po yung guys, yung isa sa mga cities na talagang makikita mo yung gastusan. Makikita mo naman yung single person dito, 2026 to. Single person dito, nag-i-estimate siya. Estimated lang to na 2,500 to 4,500 sa single person lang yon sa mga big cities. Dito naman sa may pamilya, na 4 kayo, may 2 anak kayo, mag-asawa kayo, 5,000 daw dollars hanggang 8,000 ang inyong expenses. Kadalasan ito sa mga malalaking cities nga, tulad nga nakalagay dito, Vancouver, Toronto. Yun yung mga remaining expensive cities talaga, most expensive, sabi nga. So dito guys, pinapakita na hindi pare-pareha. So the more na big cities ka, the more na malaki ang iyong gastos, malaki ang iyong mga gastusin. Kasi talagang kami nga nandito medyo malaki na eh. So dito naman sa sa estimated monthly cost breakdown in Canadian dollars, syempre may category ng renta, 1 to 3 bedroom. Ang single person is $1,300 to $2,800. Tapos sa family of 4, $2,500 to $4,500 plus pa yun. Ibig sabihin, lagpas pa doon yung renta sa 1 to 3 bedroom. Yung groceries naman sa single person is $300 to $500 yung groceries niya. Dito naman sa family of 4, $850 to $1,500. Groceries pa lang yun. Paano na yung, ito pa, utilities. Yung kasama na yun. Electricity at saka heating. $150 to $250 in single person. Tapos, $300 to $500 sa family of 4. Tapos sa connectivity, internet, phone, nakagay dito sa sa single is $130 to $200 per month. Dito naman sa family of 4, $150 to $250. Sa transportation, pass fuel, ayun, $100 to $300 sa single person, $200 to $600 per family of 4. Dito naman sa leisure and entertainment, $110 to $350 sa single person. Sa family of 4 naman, $300 to $500. So yung mga total estimated range ng ng single person within a month is $2,000 and $90 and $4,400
yung single person. Nag-i-estimate siya sa ganon, nagre-range siya sa ganon. Yung family of 4 naman, nasa $4,300 to $7,350 plus pa. So, kung makikita nyo, yan pa lang yung mga gagastusin mo, medyo mabigat na. Isipin mo yan, sa single person pa lang sa rent mo, madugo na kung tutuusin. Madugo na kung iyong titingnan yung mga gastos. Estimated pa lang yan. Pero hindi pare-pare ha. Hindi pare-parehang lugar. Tulad ng sabi ko, ito kasi more naka-base sa mga matataas na, yung mga cities na medyo malaki na talaga, yung mahal. So, kung tulad nung makikita mo, 2,000 to 4,400 yung sa single person lang. Tapos 4,300 to 7,300 plus pa yung sa family of 4. So kung ang iyong income lang din is medyo hindi sapat, talagang mahihirapan kayo dito. Mahihirapan kayo sa lugar na ganito. So yung mga kadalasan, yung iba lumilipat sa tulad nitong lugar namin, medyo malayo siya sa kabihasnan, hindi siya ganun ka ganda ng tulad ng mga big cities na nandiyan yung malalaking buildings, bibiyahe ka pa. So tulad namin, medyo ang pinakamalapit na pupuntahan namin na cities is yung Calgary. 2 hours lang ang biyahe one way. Kung Edmonton ka naman, mga 5 hours one way. Meron din kaming malapit na small city dito, yung Medicine Hat. So mga 1 hour one way. So yun, doon kami nakakapunta, doon kami nakakapamasyal. So hindi ganoon siguro ka gastos yun sa amin. Tapos ito yung estimated lang talaga, yung breakdown sa cost breakdown sa monthly ng isang person o isang pamilya na composed of 4 na tao, kasama na asawa, nanay, tatay, 2 anak. So medyo mabigat yun guys kung i-compare mo to doon sa sa Philippine money. So hindi ako magbibigay sa inyo ng computation into Philippine money. Alam nyo naman kung magkano yan. Yung kunwari yung 2,000, ano mo lang yan, i-convert mo lang yan to 40 peso and $1. So malaki-laki yan. So tingnan pa natin dito sa sa yung mga average rent by cities sa 2025 to 2026. Ito yung estimates niya. Housing is the largest single expense for most Canadians, typically consuming 35% to 50% of monthly income. Kumukonsume siya doon sa 35 of 50% ng yung monthly income. Tulad ng mga cities na to. Vancouver, ito yung niya, $2,831. Toronto, $2,618. Calgary, ito yung Calgary, dito kami malapit. 1,500 to 1,711. Tapos yung Montreal, 1,500 to $1,740. Sa Winnipeg, Edmonton, 1,200 to 1,650. Mabigat ang rentahan. Ito yung mga lugar na pinapakita lang, mga sample lang to siya guys. Tulad to sa amin, medyo mababa kasi kami, kumbaga small cities, small lang kami, town. I-share din natin dito yung yung makikita nyo yung mga marami ding international student naman na pupunta dito sa sa Canada. Baka may kamag-anakan kayo na
dito mag-aaral. Ito yung sa international student expenses. Students living in Canada can expect lower average monthly cost. Open ranging from $1,200 to $2,200 per month yan. If utilizing shared accommodation or on-campus housing. Ito yung pag shared accommodation kayo, so nasa 400 to 800 yung accommodation mo. Pag health insurance naman, nasa $50 to $120. Yung mga study materials mo pa, $80 to $120. Dito yung at least magkaroon na kayo idea. Yung mga international student dyan, baka gusto nyong mag-aral dito. At least mayroon kayo idea kung magkano yan. Magkano yung i-ready ng mga magulang nyo, o i-ready ng mga mag-i-sponsor sa inyo, o may i-sponsor sa inyo, mga kamag-anakan, o mga lulot-lulan nyo nandito na wala pa din, hindi nakukuha yung mga anak nila, na yung mga apo lang gusto dito, student, o mga kamag-anakan nyo, student visa, international student pala, dito sa Canada, di alam nyo na kung ano yung mga gagastusin. So, yan, makikita nyo naman. Ito'y updated naman to ayon kay Google, kay Lolo Google. So, tayo? Move tayo dito sa yung mga additional variable cost. Yung children, private full day preschool or kindergarten average roughly 1,082 per month per child. 1,082 pag yung anak nyo ay pumasok sa kindergarten. Alam ko, ganun, yung misis ko doon nagtatrabaho dati. Dati may parang 50% pa yata binibigay ng government sa pero ngayon parang wala na yata. Mahal na. So kung makikita nyo, 1,082 per month per child. Yung sa lang yan kindergarten, mga private preschool. Sa healthcare naman, while basic healthcare is publicly funded, libre naman yung private insurance for dental or prescription drug average can cost 50 to 400 per month depending on the plan. Tulad nung sa misis ko, kung wala akong insurance galing sa company ko, kasi 80% kami, medyo mabigat yun para sa misis ko. Kasi yung meron siyang maintenance. So, mababa lang na babayaran namin. Tapos ito naman sa car ownership, beyond fuel, monthly expenses, including insurance and maintenance, typically range from $400 to $800 plus. Kung bago sasakyan mo, medyo okay. Pero ito mga mga fuel to gala ka, syempre, medyo malaki yung gagastusin mong gasolina. Kasi ngayon, depende sa lugar, tulad dito sa amin, 1.17. 1.7 yata. So, dun sa Medicine Hat, nung pumunta kami last week is $1.17 per liter. So yun guys, nabigyan ko kayo na idea ano yung mga gastusin every month dito sa Canada. Talagang medyo madugo din talaga guys. Sobrang madugo kung tutuusin. Yung mga in-expect nyo nga, yung mga maraming nag-i-expect na mayaman ang mga nasa Canada, pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi kung personally ako, parang upgraded kumbaga para sa akin, upgraded na pamumuhay
kung i-compare mo sa Pilipinas. Kumbaga sa Pilipinas medyo hindi ka makakabili ng sasakyan, hindi ka makakain ng masarap. Dito kasi anong pagkain ng mayaman, makakain mo. Kung medyo maluho ka, bili ka ng bagong utang pala, hindi pala bili. Utang ka ng bagong sasakyan. Tapos kung mahirap ka yung ayaw mo ng masyadong mabigat ang gastusin mo, lumang sasakyan. So, lumang sasakyan, second-hand, expect ka ng mga problema. Siyempre, alam ka namang mag-expect ka ng parang bago ang sasakyan mo, luma ang binili mo. Pag bago, expect mo na hindi ka isisira niyan. Hindi ka magkakaroon ng mga aberya sa daan. Pero pag luma ang sasakyan mo, mag-expect ka agad ng mga anong papalitan. Dapat handa ka kasi kung magpaagawa ka sa mga mechanics, medyo mabigat talaga ang pagpagawa ng mga mechanics dito dahil ang binabayaran nyo sa kanila yung skilled nila. So maghanda ka lang ng pambayad. Hindi naman pwedeng libre. Ako lang siguro medyo noon wala naman akong alam pagdating sa sasakyan. Pero nakatagalan nag-experiment na rin ako kasi medyo mabigat ang pagpagawa sa mga mekaniko. Every single papagawa mo, bayad yan. Hindi pwedeng hindi. Walang libre dito. Kaya nga, Canada to eh. Walang libre sa Canada. Depende na lang sa'yo kung gusto mong manglibre. Blessing yun kung manglibre ka. Yun guys, yun lang. Hindi ko napahabain. So, nawa yung mga nanonood na gustong mag-Canada, gustong subuking marating ang Canada, lalo na yung mga asawa nung nandito na yung mga mister na on process na yung mga papel nila. So, handa lang kayo ng handa nyo lang sarili nyo para pagdating nyo dito, nakaplano na kayo, napanood nyo to, nakaplano na kayo kung anong dapat nyong gawin, ano yung mga gastusin, kung makita nyo yung mga lugar na nabanggit ko ng mga big cities na, yun yung mga gastusin doon, yung mga monthly expenses doon. Yun yung mga aasahan mo. So, pagdating mo, kailangan mo magtrabaho. Kasi dito sa Canada, bawal ang tamad. Dahil pag nagtamad-tamaran ka, homeless ang bagsak mo. Yun lang guys. Yun lang yung Kaya dito, tulad nga sabi ko, dito ay bawal magkasakit. Dahil pag nagkasakit ka, kulang na yung pambayad mo sa mga mortgages mo. So now guys, next week sa another vlog ko, another content ko is ma-share ko yung gastusin ko. So i-compare natin dito kung hindi naman kasi pare-pareha, pero i-share ko lang the best na hanggang kaya kong ma-share sa inyo kung magkano yung ginastos ko, magkano yung binabayaran ko, magkano yung personal expenses naming magpamilya, o paano namin pinagkakasya mag-asawa yung kinikita namin para makabayad ng mga yung mga expenses namin within a month. So guys, maraming salamat. Thank you sa panonood. Nawa nakabigay tayo ng kunting idea sa mga papunta dito sa Canada o parating dito sa Canada, yung mga misis na nag-aantay ng mga papers nila dahil yung mga mister nila nandito na. So, at least meron na kayong idea kung anong dapat nyong gawin. Wag na kayong mag-expect ng king and queen dito sa Canada, kundi magtrabaho kayo pagdating nyo dito. So, kayod kalabaw ang sabi nga ng halos lahat dito sa Canada. Bawal magpahinga. So guys, maraming salamat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Tapos, pakishare nyo naman. O kaya mag-comments kayo
para magkaroon tayo ng idea kung ano pang pag-uusapan natin, ano pang mai-share ko sa mga nangangarap na mag-Canada o nangangarap na makarating dito, magtrabaho dito, umanirahan dito. Guys, maraming salamat. Thank you very much and God bless you. Babu!